di umano'y pang-aagaw sa kanilang lupain. Yan naman po ang nais ilapit ng mga kasambahay natin mula sa Bayambang, Pangasinan na makakausap po natin sa kabilang linya. Narito po kasama natin, medyo madami-dami po sila, mukhang magkakamag-anak. Ayan, Miss Lisel Soriano Quinsayas, Mr. Edwin Soriano, Miss Elisa Soriano, Miss Eva Soriano, Bugastos, lahat po sila ay taga-Bayambang, Pangasinan. Sino po ang ating makakausap? Ayan, nasa linya po si Miss Lisel Soriano Quinsayas. Magandang hapon. Yes, ma'am. Good afternoon po. Yes, ma'am. Ano po ang aming may paglilingkod at ano po ba itong inyong inilalampit sa ating programa? Nilalapit po yung aming problema sa lupain dahil po ito'y located po ng Barangay Banaban po. Banaban. Apo. Sige, sir. Sige, ma'am. Go ahead po. Bali, dalawa kasi yung reklamo ko dito. Bali, ito muna unahin ko yung kina Marisa Soriano, Milagrosa Soriano, Perfecto Soriano Jr., Gloria Tamayo po. Okay. Ma'am, Soriano lahat. Kapilido niyo po. Kapilido lang, no? Mga kamag-anak rin nila, ma'am, ano? Kamag-anak siguro. Relatives po ba kayo lahat, ma'am? Oo, malamang agawan ng lupa eh. Oo. Opo, dahil kami po ay may titulo, actually, idinulog na namin po sa barangay, pero ang nangyari po ay hindi po sila umaasing po. Dahil hindi po nila tinatanggap ang sumon po dahil ang sabi po nila ay pagmamayari daw po nila yung lupain po. Okay. Pero may hawak din po kayong titulo. May titulo po kami, ma'am. Ito po. May hawak po kaming titulo. Ito po. Ito po ay may sukat na 3,517 square meter po. Located po sa Barangay Banaban. Okay. 3,000. And then, siguro, no, napakarami rin ang nirereklamo nila at mukhang mga magkakamag-anak, ano. Ma'am, para po sa kaalaman ng ating mga kasangbahay, sir, ano, at saka doon na rin sa nagrereklamo, ma'am. Nasa kabilang linya po yung mga ilan doon sa mga inirereklamo nyo. Kasama po yung ating resource person, si Police Executive Master Sergeant Eduardo Santiago, ang Chief Investigator ng Bayambang MPS Pangasinan PPO. Yan, para madinig natin yung panig din nila. Pems Santiago, magandang tanghali sa inyo dyan. Yes sir, magandang tanghali po sa inyo at sa ating mga nanonood sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sige. Sir, nandito din yung iba pang respondents sa aming opisina. Nakikinig din po sila para tinawag muna natin lahat, bawat partido, para makapagpaliwanagan ang both parties para sa ikabubuti po nila. Since magkakamag-anak lamang po Master, sila. yung mga complainant, andyan din. Yung nagrereklamo, andyan din. Yung nirereklamo andito po yung mga respondent. Pero yung nagrereklamo, andyan? Wala. Yung nagrereklamo po, kinontak din po namin siya at nandun siya sa kanyang opisina po. Okay. Sa ibang Kasi bayan magkano sana kung andyan sila, magkaharap-harap na para maayos mo na. So siguro, sir, mas magandang marinig din natin yung problema ng yung panig nila. Kung anong side nila. Para mas maintindihan natin dun sa dinudulog sa atin. Meron bang pulis na kasama dyan? Na nagreklamo? Wala po. Wala po, sir. Yung Pems Santiago, pwede ba naming madinig yung panig ng mga inirereklamo? Ano naman ang masasabi nila? Ano po, sige po sir, at bibigyan po natin ng pagkakataon kung anong masasabi po nila. Ito po si Ma'am Jamelia Karim, representative po ni Ma'am Marisa Soriano, at nandito po din yung anak ni Ma'am Milagrosa Soriano na si Mark Rinan Soriano. So, pwede po silang kausapin at mapakinggan din po yung panig nila. Sige. At madinig natin yung panig nila. Sige po, pakikwento po, ma'am. Sino ba ka nalang spokesperson? Yung tagapagsalita nila, tagapagsalita. Sige, ma'am. Ayan na, si ma'am. Go ahead, ma'am. Po, sir, ako po si Jamila S. Karim. Ako po yung representative ni Marisa Soriano po. Okay po, sige Anak po ako, Marisa Okay po, Soriano. anak. Yung nirereklamo po.
Ang totoo po niyan, sir, kasi this case was already in the law. Sa korte na po ito at nagkaroon na din po ng pre-litigation conference with demand kasama po si Miss Lizelle Quinsayas. Ayun. So I was really shocked na pinatawag po ako dito ngayon para sa parehas po na problema. Okay. So nakapile na pala ito sa sa korte na pala. Yes po. Opo, naka-file na po. Ano Dahil po ang po we are purpose using the Public Attorney's Office, inintay lang po namin kung ano po yung tamang proseso at tamang panahon para naman po magawa po yung nararapat. So pending pa po, ma'am, ma'am. Yes, Lizelle. pending po. Okay. Ma'am Lizelle, matanong ko lang po kayo. Sino pong nakatira doon sa lupa? May nakatira ba? Actually, sir, sila po ang nakatira po. Nagpatay po sila ng bahay na walang permiso po sa aming pamilya po. Okay. Ngayon po, yung mga pamilyang po yan, nagtakak kami po kasi pumunta po sila sa bahay ko sa Alcala. Oo. Na sinasabi ng pamilyang yan po na kinukuha po, pinipilit na kinukuha po yung titulo sa mother ko po. Ngayon, ang sabi ng mother ko, bakit nyo kinukuha na hindi naman yung pagmamayari? Bakit kasi kayo nagpatayo ng bahay nyo dyan na hindi naman sa inyo? At yung sinasabi niyang nasa korte po, hindi pa po nasa korte po yan, sir. Dahil actually po, sila po yung nag-complain sa amin, pinagtawag po kami sa PAW office po. Pero nung pumunta po ako at mayroon pa akong kasamang lawyer, that time po, bali lahat po, nilapag po namin ang aming mga ebidensya, titulo, doon at saka yung mga pamilyang po yan, sir, eto po, nagpagawa po sila ng tax declaration for the year 2022 po in the name of Marisa Soriano po. Yun po yung sinabi ko sa kanila nung pinatawag ko sa bahay namin, bakit kayo ng tax declaration sa pangalan ng nanay mo? Sabi ko, yan si Jamila po. Ang sabi po ng nanay niya, dahil tinatawag po sila, kasi pinasubdivide na namin dahil na kami magkakapatid. Sabi ko, bakit hindi naman sa inyo yan, bakit hati-hati inyo? Pinasukat kasi namin na nakita doon sa engineer na may titulo pala, kaya kinukuha namin yung titulo. At huwag kayong mag-alala dahil bibigyan namin kayo ng 10,000 sa inyong pamilya, na 4 po kami. Sabi ko, hindi naman kami na hindi nag-aral para kanyanin nyo lang kami. Ang sa amin, pinaglalaman po namin yung pagmamayari na lupa ng aking tatay na nawala na sa buhay pero buhay pa po ang aking nanay po. Ayun. Kaya ito po yung mga ebidensya po namin. Nung pumunta kami sa court na tinatawag kami ng pamilyang po yan, wala po silang nilatag po sa court. Pero ang sabi ng abogado nila ng PAW office, sabi nila po, pag-usapan nyo na lang sa labas. Hindi po, attorney, nandito na tayo sa loob. Bakit po kailangan pag-usapan pa sa labas? When in fact, sabi ko, may kumplito kaming ebidensya po. Yun lang po ang masasabi ko po, sir. Ma'am Lizelle, tama sir yung sinasabi niyo sir kanina, dapat magharap talaga ito, no? Pero Ma'am Lizelle, ano niyo po yung nireklamo niyo? Magpipinsan po ba pinsan kayo? po ba? Magkapatid ba yung magulang niyo? Hindi po magkapatid ang magulang namin, sir. Bali, actually, cousin siya ng father ko. Cousin. Hindi po magkakapatid ang magulang namin. Mga magpipinsan, ano? Magpipinsan. Second degree na, sir. Ang nakapangalan po sa title, yung tatay niyo po. Tama? Yes po, ang nakapangalan sa title, ang aking tatay at nanay po. Ito po, galing po ng Registry of Deeds po. Okay. So, Kasi yung pamilyang po yan, sir, pumunta sila sa bahay, may pinapakita po silang titulo. Sabi ko, hindi ako makapag-comment. Sabi ko, kasi nung nakita ko yung titulong ipinapakita sa amin, sabi ko sa kanila, hindi tayo tugma sa pinapakita nyo. So, hindi pa ako nag-comment. Sabi ko, ganito na lang. Pupunta ako ng Registry of Deeds, aalamin ko kung yung sinasabi yung titulo at titulo namin ay iisa. Ngayon po, nakakuha na po ako kasi kinamagat time na makukuha agad, may schedule po yung pagkuha po sa Registry of Deeds. So, nung nakakuha po ako ng copy, pinatawag ko po yung pamilyang yan sa bahay po namin. Actually, umatin po silang 4 po. Yung nirereklamo namin po. So, dumating po sila. Sabi ko sa kanila, doon ko rin na-find out na nagpagawa sila ng tax declaration na ipinangalan sa nanay ni Jamila, yung kausap niyo po ngayon. Ngayon, sabi ko sa kanila, bakit kayo nagpagawa ng tax declaration? Ano yung sabi niyo? May titulo kayo? Pero sabi ko, eto ang ebidensya. Tignan niyo nga yung sinasabi yung titulo niyo at saka titulo namin. Iba po yung pinapakita nilang titulo. Kaya wala
napahiya po nung pinatapos po sila sa bahay Iba po naman namin, talaga sir. ng lupa. Kaiba sir, kaya kailangan Kailangan yung place, sir. Hindi, kailangan talaga sir pagharapin sila nitong si ipapasurvey pa yan. ni PEMS Santiago, no? Mas magandang nga sir. Kaya I-compare yung hawak nilang papel. Mukhang meron ding involved, tama po ba, Ma'am Lisel? Linawin ko lang, meron din pong Police. nagngangalang Corporal Alan Soriano. Ano naman po yung... Ay, iba po yan sa kaso po yan, ma'am. Iba po yan. Dalawa po silang nirereklamo po, ma'am. Iba po rin po yan. Iba na naman ito. Okay, so ibang kaso naman po, tama Yes, po. po. Pero Opo, ma'am. Ibang tungkol din po ba ito sa lupa, Ma'am Lisel? Lisel? Regarding yung kay Corporal Alan Soriano, regarding po sa lupa namin, na nanggugulo po siya, minamantuhan po ang kanyang pamilya at mga kapatid po. Sa katunayan po, yun po ang ginagawa ni Corporal Alan at natatakot po ako sa maaaring gawin niya po dahil pati ang nanay ko na 79 years old at ang aking pamilya ay natatakot po kami sa maaaring gawin ng polis na mayabang na po yan. Dahil doon pa lang sa DAR po, hindi sila umaaten. Kung ano-ano yung pinagsasabi niya doon, kaya sinasabihan siyang mayabang doon sa DAR. Pero tungkol pa rin sa lupa pala. Oo. Siguro sir, mas magandang pakinggan natin, ano, tama-tama nandito sa kabilang linya. Oo, Si Corporal Alan Soriano, Soriano. no, para madinig naman natin yung kanyang panig. Kasi magkakarugtong pala Oo, to, sir. magandang tanghali sa iyo, Corporal Alan Soriano. Yes sir, magandang tanghali po din po sa inyo lahat. Sige nga, ano ba yung binabanggit dito ni Ma'am Lisel na mukhang may May reklamo problema o reklamo tungkol sa iyo? Reklamo naman sir, may dumating po sa akin sir na infotext Infotex. na nasagot ko na po yun. Then na-validate na din po ng pulis po natin dito at saka pulis po din sa Pangasinan po sir. At yun na lang din po yung masasabi ko. Sir. Ano raw ba yung reklamo sa iyo? Ano yung laman ng Infotex? Ano raw ginagawa mo? Sir? Ano raw ang ginagawa mo? Ayon doon sa reklamo, ano raw? Ayun nga po sir, ang nakalagay po doon na nanggugulo daw po ako sa lupa. Nanggugulo, okay. Tapos minamanduhan ko daw yung mga kapatid ko. Kasi 2 beses na po eh. Oo. 2 beses po may dumating po na infotext sa akin. And then na-verify na din po ng Pulisan 1 and then na-forward na din po sa Pangasinan po yung sagot ko po. Nasagot ko na po yun, sir. Okay. Sige. Ano ang sagot mo naman? Anong sagot mo? Maganda ba yung sagot mo? Hindi totoo. Sagot mo, Alan. Yes po, sir. Na ano na po yun, sir, na nasagot ko na din po yung na wala naman po akong ginagawa kasi andito lang po ako sa duty. Hindi po ako nauwi. So, pinawalang katotohanan mo yung mga paratang sa'yo. Tama? Mali? Yes, sir. Tama, Yes okay. po, sir. Saan ba yung infotex na na-receive mo? Sa Isumbong ba yan? Baka doon sa siras, sa crack. O sa crack? Saan galing yung infotex na na-receive mo? Sa ano po, sir, Chief, isumbong mo? Ayun, sa Ay, Isumbong. ano, ay, Isumbong, oo. Sige, titignan natin yan. I-double check ko yung mga complaint against sa'yo at saka yung naging sagot mo doon sa mga paratang sa'yo. Yes po, sir. Sige. Maraming salamat po, sir. Saka Alan, kung wag mo masyadong involve ang sarili mo dyan bilang pulis, no? O, kasi mahirap din naman na bilang pulis, madali tayong makasuhan talaga eh. Tingnan mo, nasa insumbong ka, may mga infotext pa yan, kaya medyo ingat tayo. Ingat tayo sa paggawa ng aksyon tungkol dyan. Advice lang namin Yes, sir. sa'yo. Thank you po, sir. Siguro, sir, balikan natin si Chief Investigator. Ayan, kasi nasa kanya ng puder ngayon yung presence ng mga inirereklamo. Oo. As well as meron din na mga request yung ating nagrereklamo, si Ma'am Lisel at yung grupo nila. So, PEM Santiago, siguro need na lang natin silang pagharapin hanggat na lang, maaari kung magagawa natin ng paraan kasi mukhang bawat panig may hawak ng kanya-kanyang titulo. Oo. So kailangan maklear out kung nasaan talaga dyan ang original o baka naman at the end of the day, magkaiba pala talagang lupa ito at kanya-kanya, di ba? Wala naman pala dapat pag-usapan. So need talagang magharap-harap with your presence siguro at mamagitan na tayo. Yes, ma'am. Gustong sumagot muna si Ma'am Jamila dun sa allegation ni Ma'am Kinsayas regarding dun sa lupa na yan. Sige. At narinig ko din po sa kanila kanina na mayroon din po silang lawyer regarding dyan.
And then, nakasit yata ang litigation process doon sa PAO. Ang magagawa po siguro ng opisina natin ay i-assist sila both parties para doon na sila po mag-usap mismo sa harap ni Ma'am Attorney Macaranas, yung officer in charge ng Public Attorney Office. Kung ano man po yung mapag-usapan nila, at least doon legal na po yung kanilang pag-uusapan at naaayon po sa batas. Tama, kaya mas maganda nga, sir, mas maganda PEM sa Santiago na i-assist nyo sila, no? Paghaparapin nyo doon sa opisina ng PAO para mabigang mabilis ang solusyon na itong nilalapit na reklamo sa atin. Yes, sir. Ang gagawin ko po ay makikipag-coordinate po ako sa OIC ng Public Attorney Office natin, si Ma'am Gracie Macaranas, Attorney Ma'am Gracie Macaranas, para isit po yung paghaharap nila doon para bawat parties ay makapag-usap po sila regarding po dyan sa lupa na yan, kung sino po ba talaga ang nagmamay-ari, para hindi na po sila hahantong sa demandahan. Mag-aaksaya lamang po sila ng oras at gastos, pera. Kung kanino ba talaga, i-advise ko din po na dalhin na lahat yung ebidensya na kakailanganin para po ma-assist ni Madam Macaranas kung sino ba talaga sa kanila ang nagmamay-ari ng lupa na yan. Ayan. Master, ikaw na lang mag-arrange doon kay Pao, no? Para magharap sila. Ikaw na, kung kailan sila pwede. The earlier, the better. The better, yes. Anyway, Okay, Master. iisang apelido, sir. Mayroon yatang sasabihin to si Ma'am Respondent regarding doon sa allegation ni Ma'am Kinsayas. Kung ano po ay ipapasa ko po sa kanya yun. Si Miss Jamila. Sige, Miss Jamila, ano yung masasabi ninyo? Wala naman pong problema mga sir. Ang totoo po niyan, nakapag-litigation na po kami, kaharap po ng attorney niya at kaharap po ng attorney namin sa PAO. So kung hindi man po siya kumbinsido sa kung ano man po yung mga paliwanag at ang tawag dito, suggestion ng attorney namin, pwede naman po siyang mag-file ng sarili niyang kaso kung gusto niya pong kami ay kasuhan at kami na lang po ay magre-rebut kung halimbawa. Kasi alam naman po natin pagdating sa PAO, hindi naman po ganun kadaling umusad yung mga kaso gawa ng madami naman po kasing mga inaayos pa na kaso bago po yung sa amin. So yun lang po ang gusto ko sabihin. Pero gusto ko pong magpasalamat kay Police sa Santiago sa pagtulong sa amin ngayon na pagpapakausap po sa amin sa inyo. Thank you din po sa inyo. Si Ma'am Lizelle naman. Si Ma'am Lizelle. Sige, Ma'am Lizelle, huling pangungusap po. Yes. Yes, ma'am. I clarify ko lang yung sinabi ni Jamila po. Actually, yung sinasabi yung litigation, February 19, yung po yung ano na hanggang ngayon wala naman talaga silang kaso. Dahil in fact, nagpatawag yung mga yan po, hindi talaga dahil sinabi po ng pa-office nila na wala naman talaga silang maipakitang titulo po. Ganito rin po kay Corporal Alan Soriano, ang ano ko lang sa pulis na po yan, dahil sa pananakot at pagmamando po niya sa kanyang kapatid na nanggugulo po sa aming lupain, naway sana'y dahil natatakot kami po yung sa security ko at sa pamilya ko dahil sa aking pagpasok araw-araw. So yun lang ang masasabi ko po, sir, bilang di ba ang trabaho po ng police to serve and protect. Pero sa pagkakaalam po, hindi niya po na-i-apply sa sarili po niya dahil mismong pamilya niya po, hindi niya po mai-apply yun. Yun lang po masasabi ko, sir, na wag siyang manggulo po sa aming pagmamayaring lupain po. Dahil nangingialam po siya, nanggugulo po ang patuloy hanggang ngayon po na minamandahan po niya ang kanyang kapatid na si Donald Soriano po. Sige ma'am, sir, Ma'am Lizelle, huwag po kayo mag-alala at i-double check ko po yung mga complaint na isampa o na iparating dito kay Corporal Soriano. At titignan po rin natin kung ano yung mga sagot niya doon sa mga reklamo na na-receive niya po. Sana po ano man, sir, dahil sa totoo lang talaga yung police na yan. Pati yung si Barangay Captain Rodi Soriano at si Secretary, nireklamo po yan ng lalaking po yan, nireklamo ng grave, abuse of authority. Pero po siyang pinal po yan. Ngayon, okay, ma'am. Okay. alam kong... Ma'am Lizelle, kung meron tayong problema sa pulis, pwede natin ireklamo yan. Sabi nga kanina, basta pulis na hindi kayo big-ibig, sumbong mo sa IMEC. So, meron din naman karapatan na magdepensa si Alan kung ano man. So anyway,
Maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating programa. Huwag po kayong bibitiw sa linya para sa additional instruction po ng ating Action Center. Salamat Ms. Lisel at salamat din kina Ms. Jamila. Salamat kay Corporal Alan Soriano sa pagsagot. At salamat din kay Police Executive Master Sergeant Eduardo Santiago, ang Chief Investigator ng Bayambang MPS Pangasinan. Salamat na rin kay Atty. Sapaw. Sir. Yes. Hindi naman yun. Diba? Yun. Master, paki-submit na lang ng action videos. At yung resulta ng ating investigation kung ano man ang nangyari sa pagpapaharap-harap mo sa kanila.